Naku po mga banateros, ito matinding balita. Isang senador positibo sa ipinagbabawal na pulburon. Naku po, matindi-tindi itong panibagong balita na to. At sino kaya itong senador na ito? No? Sino kaya itong senador na ito na nagpositibo sa pulburon? Aba, matindi to. Talagang akala natin talagang si BBM lamang ang pinaghihinalaang gumagamit ng pulburon. Dito rin pala sa Senado meron din daw pala. Daw. So papanoorin natin yung video mamaya kung sino ba talaga tong senador na to na positibo sa droga. At eto nga, Attorney Topacio, no, binanatan si Pimentel dahil etong si Pimentel ay hanggang ngayon kahit hindi na po siya nanalo bilang congressman sa saan ba yun? Sa Marikina ba yun or mayor? Di ko alam kung anong tinakbo ng hinayupak na yun. Ay hindi pa rin po makamove on sa pag-archive netong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Naku po, Pimentel, mag-move-on ka na. Baka mapaglipasan ka ng panahon. So para mas maganda, ito po, panoorin muna natin itong banat ni Attorney Topacio dito kay Pimentel, no? At alam naman natin pag si Attorney Topacio na ang bumana, talagang may pagkakalagyan ka rin dito, no? Dahil ito isa sa pinakakilala at magaling na attorney ng bansang Pilipinas. Panoorin natin. Si Coco Pimentel kanina na pinapakinggan natin. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Dapat daw status quo. Coco, ikaw naman ay bar top notcher. Ano bang hindi mo naintindihan sa immediately executory? Yun lang ang intindihin nyo, tapos na ang usapan kung saan nyo pa pinaiikot. Kaya natatalo ka sa Marikina nakonsumi sa iyo mga tao, ikot-ikot kayo. Si Raulo din talaga to si ang tindi rin bumanat nito ni Attorney Topacio Sige tuloy, lupit mo dun kaya hindi ka na nanalo at Pimentel yan ang kabobohan mo kasi. Talaga yung na-appoint ang asawa parang Coco sa gobyerno bilang diplomat, nawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. Pero si Manang Laila, ganun din, di ba? Yung taong noong nag-absuelto siya ay ang unang-unang pinasalamatan niya, hindi kanyang abogado, hindi yung korte, kundi ang Pangulo. So alam na. Pilit na naman itong kaboting ito, na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Paano nangyari na nanghina ang foundations of checks and balances? Natakot ka pa, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech para ikaw ay hindi makontempt. Pero meron na rin na nasabi mula sa iyo na pwede na rin for contempt. Idagdag natin to doon sa contempt of court na ginawa mo at tireklamo ka nung hindi mo sinunod yung TRO. Kaya na, we feel you also hindi mo naman ginagalang kahit kailan ang Korte Suprema. Di ba yung TRO? Di ba? Hindi mo naman ginagalang yung batas, di ba? Sinabi na kapag ang abogado, they should lead exemplary lives. Maging uliran sa mga mamamayan. Anong ginawa mo? Nakiapid ka sa may asawa. Naku, di ba? Naku, matindi yun Attorney Topacio Nakiapid sa asawa. Grabe din to talaga si Attorney. Alam nyo kasi kaya sobrang tapang din ito ni Attorney Topacio. Kasi una bukod sa pagiging lawyer niya, alam niya rin kung ano yung mga gagawin kapag siya ay kinasuhan. At doon naman kay Pimentel na yun nga, nagtataka tayo na top notcher siya.
Pero bakit nagiging tanga siya dito pagdating sa usapan ng impeachment? Sa totoosin, immune na tayo sa ganyan eh. Parang nagiging sakit na ho ng ibang mga lawyer, ng ibang mga matatalinong tao na kahit gaano pa sila katalino, basta galit sila sa Duterte, babaliin at babaliin nila yung katotohanan. Katulad na lang yan, 'di ba? So alam ni Coco, alam nila lahat 'yan. Alam nila Coco Pimentel lang kung ano yung dapat na talagang gawin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kaso nga lang, binabali nila yung kasi nga may intention at may galit sila doon sa tao. Kaya ganyan ang nangyayari. O kato ito naman dito kay Laila de Lima, na imbis na hindi ko nga talaga rin matukoy mga banateros, ba't nanalo pa to eh. Oo, bakit nakapasok pa to, no? Talagang grabe din na alam niyo yun, yung tipong ang hirap din kasi nung panahon na election. Alam naman na natin na kaya ito pinalaya si Laila de Lima ay gagawing puppet ito ng administrasyon laban sa mga Duterte. No, yan magkakagrupo yan eh, si Trillanes, de Lima, si Risa, si Percy Paloma, yung tabingi yung panga. Magkakatropa yan. Kaya ang nangyayari diyan talagang alam mo yung mga puppet lang yan sila ni Marcos. Pero darating ang panahon na sila din magkakalaban bandang uli. Naniniwala ako diyan. Mga magbabaliktaran yan sa bandang uli. Lalo't pag natapos halimbawa, malabong mangyari ito halimbawa na si Vice President Sara Duterte ay mapatumba talaga nila. Isusunod naman nila dito si Marcos eh. Oo. Alam niyo, yan nga yung nasa playbook ni Martin Romualdez at ng mga makakaliwa. Na pagkatapos nilang pabagsakin ng mga Duterte, isusunod naman nila yung tawag dito, yung Marcos, yung administrasyong Marcos hanggang makatawid na sila, hanggang makarating na sila doon sa gusto nilang mangyari, na sila na yung maghari sa gobyerno. So tuloy natin to. Yan na iintindihan namin kung bakit hindi mo ginagalang ang batas. Bago i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mong ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi po mahirap gawin. Lalo ngang pinadali para wala ng question-question. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Ano bang sinasabi ng Korte Suprema para ang impeachment ay maisulong? Unang-una, huwag kang lumabag sa one-year rule. Nasa Constitution yun. Yes. Number 2, sumunod ka sa due process. Nasa Constitution din yan, Manang Laila. Di ba human rights chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights, yung due process clause ng Constitution? Kailangan lamang naman, bago magbotohan kung i-impeach o hindi, ay bigyan ng kopya ang bawat congressman. Kopya ng articles of impeachment at yung mga ebidensya. Due process Doon sa committee hearing, dapat din bigyan na madinig yung ini-impeach na tao. Natatandaan mo, Manang Laila, noong hinihiring yung usapin tungkol sa bilibid drug trade na ikaw ang involved. Ilang beses kang pinadalhan ng Committee on Justice sa pamumuno ni late Congressman Ray Umali. Binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay dumalaroon either by yourself or through a lawyer para pagtanggol ang sarili mo. Hindi ka dumadalo, pero binigyan ka ng pagkakataon. Chance. Yeah. Noong nagkaroon ng preliminary investigation, on record yan, hindi ka sumagot, kinwestiyon mo yung jurisdiction ng DOJ and then later on ng Regional Trial Court. Sabi mo, dapat sandigang bayan. Hindi ka sumagot. Kayabangan mo, yan ang nangyari. Di nakulong ka. Absolutely. Kayabangan mo talaga no? Yung recantation that I strongly disagree with, pero ginagalang ko yun. Okay, pero
the fact remains, ikaw nga hindi mo rin ginalang ang Supreme Court. Di ba nag-forum shopping ka, kinagalitan ka? Kasi nag-file ka ng motion to quash sa RTC, nag-file ka ng certiorari sa CA, nag-file ka pa ng certiorari sa Korte Suprema, sabay-sabay. You engage in forum shopping, which is contempt of court, pag-deliberate. Oh. Kaya, naintindihan ko na wala kang paggalang talaga sa mga hukuma natin. O, okay lang yan. Pero, ikaw naman ay abogada, ano ba namang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Immediately executory nga. Coco, Laila, immediately executory. Babagalan ko, immediately, ibig sabihin, agad-agad, Yes. executory, dapat ipatupad. Yes. I-combine natin, immediately, executory, agad-agad, dapat ipatupad. Okay, ha? Okay, naintindihan niyo po yun. Madali lang po Hindi bali na si Senator Juan Bol. Okay lang yun. Hindi naman abogado yun, pwede na. So yun mga banateros, lumipat tayo ng pwesto kasi inabutan tayo ng ulan doon sa labas. Kaya dito tayo ngayon sa kubo. No, dito natin pagpatuloy itong reaction dito sa isang senador na nagpositibo sa droga. Pero bago mapunta tayo doon, dito muna tayo sa mga pahayag ni Atty. Topacio, kay Pimentel at kay Dilima. So panoorin natin. Saloobin ng partido. Hindi ko sariling saloobin. Ayun. Ayun, maganda. Tama. So, actually, ang katotohanan niyan ay ganito. Wala silang mauto na gumawa ng trabaho nang walang bayad na mahirap. Ako nagadaoto nila. Ganon? Biro lang yun. Biro lang namin yun sa loob ng partido. Ang totoo niyan, it's always a pleasure and an honor to serve the party na ang pinuno ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, yeah. Pero attorney, at least hindi ka fake news. Oo Hindi ka naman. gumagawa ng pansarili lamang. Ay, hindi. May- Tayo naman basta kung Straight to the ikaayos point. ng bayan. Yes. Katulad niya, kahit papano ay tinatablan pa rin pala pag malakas ang ingay. Sino? Ang ating pamahalaan. Kita mo naman, eto buti na lang tayo ay nag-iingay. Sabi nila noon, Yes. tayo ay dakdak ng dakdak. Eto may epekto na mga kasama, yung kadadakdak natin, yung akap! At yung lagi nating pinupunang akap, nasabi natin ay pork barrel. Yan. Ang akap ay wala na. Di ba? Oo. Palakpakan! Congratulations. Eto palang akap, kung susuriin mo, in the last 2 years, 26 billion ang nakonsumo. Uy, ang laki Ang akap. Yan. Ngunit sa National Expenditure Program na sinumite Opo. ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas sa mababang kapulungan, Ayan na. kung saan nanggagaling ang lahat ng appropriations, ay wala na. As in zero, bokya, ang akap. Dapat yung mawawalang yun, ibayad sa utang natin para mabawasan Ibayad naman. sa utang o gawin, ibalik sa PhilHealth Opo. o gamitin sa universal healthcare o Opo. ilagay na lang sa edukasyon. Yan. Yan. O, Mga option na pwede paglagyan. tinaplan. Kanya lang, at saka ito pang maganda. Opo. Yung natitirang akap na hindi nagastos, kasi nga ingay-ingay na, di ba? Nag-ingay na tayong mga concerned citizens, ay ibabalik na sa general fund, sa Ayun. national treasurer. Treasury. Okay. Ngunit, kaiingat pa rin tayo. Hindi daw ibig sabihin na zero ang allocation ng AKAP sa National Expenditure Program ay wala na itong implementasyon. Kasi ang ugali kasi ng ating mababang kapulungan, kaya nga ito ay inireklamo ni Congressman Ungab sa kanyang privilege speech last week. Dinadagdagan yung NEP. Dapat yun, ito yung wish list Wish list yan yung NEP ng executive. Ito yung mga programa, pakipondohan naman. Parang, Hindi, kaya naman yan dinadagdagan kaya naman ginagawa yan ganyan kasi nga, pinapakinabangan ni Speaker Martin Romualdez. So, 'di ba? Alam naman na natin na sa kanila yung akap na yan. At eto pa, mas maganda na imbestigahan din yan
yung AKAP, AX, tsaka tupad, tsaka yung tupad, eh dapat imbestigahan yan. Kasi kung yung mga pera na inilaan dyan or inilagay dyan sa mga AKAP, AX, tsaka tupad na yan, ay kung talagang nakarating sa taong bayan. Ngayon yung isa pa dyan sa dapat imbestigahan din kasi ang nangyayari kasi dyan, di umano, yung AKAP, nilaanan ng sabihin na natin na 100 million pang ayuda, pero bandang huli, nasa 50 million lang yung ibinibigay at kapiranggot lang yung kapiranggot lang yung ipinamimigay sa taong bayan. Mas lamang pa rin yung naibubulsa ng mga congressman. So dapat isa din yan sa sa imbestigahan ng Senado yung AKAP at AX na yan. Ikaw ay isang, halimbawa, kontraktor. Sasabihin mo noon sa kumuha sa'yo, boss, gusto mo bang ipagawa yung bahay mo? Eto, budget, galitan natin yung bubong, palitan natin yung pintuan, itaas natin yung sahig, kasi bumabaha para hindi ka pasukin ng baha. Pintahan natin, ibahin natin ang kulay, ang pangit ng kulay Wow. Mga ganun ba? Maganda Ibahin yan. natin ang wiring kasi delikado ng wiring nyo. Alam, by the way, ang wiring po ng bahay every 10 years. Palitan nyo po. Kasi unang-una tayo na sa tropics at lumulutong sa init yung ating mga insulation. Oo, totoo yan. Nangatapan ng mga Mabait. hindi, ng mga mababait. Mabait. Mga anay. Hindi nga Anay ng talaga. anay. Yung mismong rubber, hindi naman nila kinakain yun Pero minsan yung mga molding na kahoy, ginangatan nila, na-expose yan. May humidity yan. Totoo. Okay, ganon. Sasabihin noong may-ari na may budget, ay, teka muna, wag na muna nating pintahan ito. Okay pa naman yung pintura. Sa halip na pintahan natin, i-tiles na lang natin yung garahe. Ganon po yun Very simplistic na analogy. Pero para maintindihan lang natin. Kasi yung AKAP may nakabuking, di ba? Tayo nga. Na noong palang 2023, ang AKAP na ang nagpasimuno ay si Speaker Romualdez at si ako Bicol Representative Saldiac. Nako. Saldico, ano ba yan? Iisip ko yung isang kaibigan ko, Saldico. Yan, na isa sa mga taong mas maliit pa sa akin. So, dalawa sila. Oo, dalawa sila sa Tandem. pagkaalam ko. Hinahanap ko lahat para milistahan ako. Opo, Yung mas opo. maliit pa sa akin. Ilagay, kaya lang, mga lalaki lang. Opo. Dati nasa listahan si Gia Rafael. Kanya lang tinanggal ko na kasi dapat lalaki lang. Lalaki lang. Listahan mo Eto pala ay, ang pondo nito ay 26.7 billion Grabe, no? 2020. Biruin mo yun, 26 billion. Ulitin natin, Baka nagkakamali tayo. 2025. Yan. At ayon sa mga Mali pala. ng 2025. 26.16 billion na 26.16 billion ang pondo diyan sa AKAP na yan. Kaya dapat nga talaga magkaroon din ng hearing diyan. At sisiguraduhin ba natin na yung 26.16 billion ay kung talaga bang napunta sa taong bayan. Baka mamaya nga kasi naibulsa yan. Diba? Isa rin dapat yan. Alam nyo, ang dami nating aabangan talaga ng mga Senate hearing sa totoo lang. 2025. 2025 election year ay dinibay-dibay. Alam mo yun? Hinati-hati. Dinibay-dibay. Hati-hati, di ba? Ate-ate. Opo. Yan. Kung saan ang mga miyembro, hindi naman lahat, no? Ang mga miyembro ng House ay nagdibay-dibay ng 21 billion. Wow. At may mga senador, Malupit. hindi naman lahat, ay nagdibay-dibay Sana rin sila. ng 5 bilyon. Kasi inalis na yan, di ba? Opo. Natatandaan mo, may AKAP. Opo. Nagkagulo, inalis. Aha. Ngayon,
sabi, bigyan natin ng Senado ng 5 bilyon. Oh. O biglang binalik. Yun ang hindi ko naman gusto ng ginawa ng Senado noon. Oo. Tinanggap Yan, oo. At ang maganda sa budget ngayon, kahit pa paano, nakinig si Pangulong Marcos Opo. doon sa hinaing natin na bakit ang edukasyon ay naging mas maliit ang budget kesa sa DPWH. Ngayon, itinama na! Kasi nga, inireklamo yan di ba? Hanggang Opo. sa Korte Suprema, nakabinbin pa rin ang kaso niyan kung bakit ang edukasyon ay mas maliit na ngayon. Ang nanguna ay DPWH. Oo na, ito ay sumasalangsang sa ating saligang batas. Okay ha? Ang budget na ngayon ng Education, Department of Education ay Magkano na? 6.793 trillion. Oh, yeah. Grabe. Trilyones. Hindi Grabe, no? 6 trillion po ang budget ng education ngayon. Grabe. Hindi, alam nyo, sa kagaya na sinasabi nga namin, una-una sa utang ng Pilipinas, kung yung utang ng Pilipinas patuloy na tumataas at ikinakaganda naman ng bansa natin, wala akong problema ho dun eh. No, walang problema ho dun. Ang problema kasi dito, tataas yung utang ng Pilipinas, tapos eto may panibago, 6 trillion na naman sa edukasyon. Tapos ang daming mga eskwelahan, mga kabataan na halos ay hindi makapag-aral ng maayos dahil kulang or pangit or yung mga school, no, hindi maayos, giba-giba. Oh, yung mga wire ng kuryente, may mga tinansuan na, ganun. So dapat kung nilaanan man to ng malaking pera, dapat makitaan natin ng improvement or upgrade nitong mga una-una yung sa edukasyon nga dito sa Pilipinas. So antayin natin yan. trilyones. Walang silbi yun. Nawaran pa. Oh, trilyones ha. Oh. Si Raulo Cator Yan. dito Pasio. Kung saan ang 928.5 billion ay direktang nakalaan para sa DepEd. Yan. Wow, palakpakan natin yan. Inayos na. Yan, ayos. Susunod na lamang ang DPWH. Malaki pa rin. Kasi Opo. alam mo naman kung bakit ha. Wag na tayo magtaka kung bakit pangalawa pa rin pinakamalaki. Ayun. Ang DPWH, pinagkukunan yan Parang alkansya ginagawa dyan no? 881.3 billion! Diba? Ayun. Pero hindi ba dapat ang pangalawa ng education? Sa opinion ko lang naman, wala namang batas ditong Opo. ipinapairal except that education ang pinakamataas. Hindi ba dapat health? Oo, tama. Number 2, di ba? Oo nga, hindi sa totoo lang dapat tama si Atty. Topacio dun. Health o kaya food ang pangalawang pinaglaanan ng pondo na yan. Diba? Ay nako, ewan ko ba kung anong nangyayari na sa bansang Pilipinas. Maganda nga ang kalsada mo, may mga tulay ka nga, Gutom naman. hindi ka naman makalakad dahil may kataan. Tama. Di ba? Hindi ka naman makalabas ng bahay. Yun lang. Pero eto ang layo. Ang layo. Yan. 320.5 billion. Yan ang inilaan sa PhilHealth at So yung mga banateros, lipat na ho natin itong video na to dito sa sinasabi natin kanina. So dito kasi balik lang natin Oh. Ito dito tayo. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa na to. Asan na yung video na yun? Dito muna tayo sa BBM nagalit bago tayo dun sa senador na na positive sa droga. Dito muna tayo. Nabuting mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak at hindi kompletong flood control projects matapos na personal na mag-inspeksyon sa Kalumpit, Bulacan. Nako. Dahil dito nagalit ang Pangulo Nako. sa mga kontratista Nagalit na si Marcos. na nasabing mga proyekto. Pagbabalita si Eden Suarez Santos. Mameden, pasok. Site, nandyan na at marami nang nagsusumbong. After, basta kayo, gamitin ninyo yung para doon sa flood control. Drainage na. Oo, sige. Mag-ano kayo. Pag mag-report kayo.
Tapos paulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Kong, lahat ng reportan ninyo para alam namin, pati sa press, report ninyo. Para alam namin lahat. Oh, galing oh. Dahil hindi pwedeng ganito. Ha? Ang pira. Dismayado si Pangulong Ferdinand Aba, Marcos Jr. dismayado. sa palpak na flood control Yan na. project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Oh. Yan ay matapos na personal na magsagawa ng site inspection ng Pangulo Aba. sa rehabilitation of the river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan. Aba. Sinabi ng Pangulo na mahigit sa 200 meters ang kulang o hindi pa tapos sa nasabing flood control project, batay na rin sa kumpirmasyon ng kapitan ng barangay. Aba. Ito, alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. Oh, St. Timothy ito. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin Oo, St. Timothy. Bakit ganitong ginawa nila. Galit na galit din ang Pangulo sa kontratista ng nasabing flood control project. Ang St. Sino kaya Timothy Construction St. Corporation Timothy? ay pangatlo sa 15 kontratista na nakakuha ng karamihan sa mga flood control projects sa buong bansa. Magtitignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay ito na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang ito may butas, ano? Kamo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Or parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang ang makita mo eh. Ang pagbisitang ito ng Pangulo ay kasunod ng kanyang press conference kung saan binigyang diin niya ang mga irregularidad na may kaugnayan sa flood control programs ng gobyerno na binubuo ng 9,855 na proyektong natapos mula July 2022 hanggang May 2025 at pinondohan ng 545 billion pesos na budget. Ang Bulacan ay iniulat na may pinakamaraming proyekto sa flood control na may 668 na proyekto na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion pesos. Nako po. Sunod ng inspeksyon ng Pangulo ang flood mitigation structure sa kahabaan naman ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito ay nagkakahalaga ng 77.1 million pesos na itinayo ng Wawaw Builders na kabilang din sa 15 na kontratista. Grabe yung cameraman ng ng palasyo Madadapa na. Madadapa na yung cameraman ng palasyo Hindi, ito pera biro, mga banateros. Ang isa lang sa nasilip ko dito na pangit. Di ba mas di hamak na di ba sinabi na niya mismo sa kanyang SONA na palpak at guni-guni lamang ang ibang flood control. So parang pinapasinungalingan mo, hindi mo pinapaniwalaan yung sarili mo, ba't ka pa pumunta dyan para makita mo ng harapan yan. So dito, pwedeng kaya lang pumunta rito si Marcos para lang masabing tutuparin niya yung pinangako niya, pwedeng ganon. So, unang-una, ang presidente may mga pwede naman papuntahin yan doon sa lugar para tingnan yung flood control project na yan kung may anomalya or wala. Yan, isa pa yan. No? Pangalawa dito, ba't mo inuuna na puntahan yung mga flood control na yan sa bawat Pilipinas? Kasi ang mangyayari kasi dito, ang nakikita ko, parang pupuntahan ni Marcos lahat ng mga distrito na pinagtayuan ng flood control at i-check niya. So sayang yung araw na yun, sayang yung oras. Kung mas maganda siguro kung pinaglalaanan niya na kasuhan at ibulgar na sa publiko yung mga pangalan ng mga congressman, ng mga politiko, ng mga kontraktor na involved dito sa flood control issue. Yun sana maganda. Kaso kung puro ganito, puro picture tayo, duro doon, duro dito, wala tayong magagawa niyan. Paulit-ulit lang yan. Isang isang palabas lang to. Puntong hininga na lang ang Pangulo dahil gaya sa Barangay Bulusan, hindi rin natapos o nakumpleto ang proyekto kahit inireport na itong tapos. Isa pa to. Na nakita natin flood control project, meron doon. Wait. Sino dyan? Wait lang. Asan yun si
Nagdidilim yung screen natin eh. Asan dito si Marcos? Wait lang, tingnan natin ha. Hindi ko kasi masyadong hindi ko masyadong alam kung saan dito si si Marcos. Kasi itong isa dito, parang gumaganon yung pangay. Sino ba dyan? Nakakalito kung sino si Marcos ha. Kabilang hindi masyado mapunta kung di tayo magbangka. Nandyan sa kabilang dulo, butas na naman, hindi nakanit. Pero nagkaroon yan, nasira, o hindi po, never nagkaroon. Hindi talaga, hindi ginawa. Eto na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Eden Santos para sa mata ng Ay, naku po. O, tingnan nyo ba naman? Tingnan nyo yung na yan. Tingnan nyo yung proyekto na yan ha. O, tingnan natin yung saan na yun? Tingnan natin yung proyekto kung magkano yung budget dyan. So, nandito yan eh. Nandito yan sa natin. Kung magkano yung budget ng mga yan. Oo, eto. Asan na yun? Asan na yun? Asan na yun? Ha? Eto, tingnan natin to ha. O, yan. Ipinabubusisi sa Department of Public Works and Highways ang estado ng libo-libong flood control project sa buong bansa para alamin kung may problema sa mga ito. Kaugnay pa rin ito ng pagpuna ni Pangulong Bongbong Marcos na tila may nangyayaring korupsyon sa mga proyekto. Nakatutok si Joseph Moro. Itinurn over ni Budget Secretary Amena Pangandaman kay Public Works Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng abot 5,000 flood control projects sa buong bansa ngayong taon. Ang halaga, 346.6 billion pesos. Biruin mo yan, 346.6 billion. Halaga ng 4,772 flood control project ngayong 2025. Tingnan nyo lang yan. Tingnan mo perang sinayang yan. Ang dami, 346 magkakalahating trillion na ho ang budget sa flood control. Pero palaging binabaha, Grabe. Ang tindi talaga ng mga buhaya, Ang hilig nila sa tubig. May agam-agam si Pangandaman. Okay naman siya, diba? It's a honest to goodness investment. Ito po lahat yun. Of course, yung iba, I'm sure baka okay. Kasi may mga 5 million. Kaya pinabubusisi sa DPWH kung ano na ang nangyari sa mga proyektong ito. Kasama sa pinatitingnan ng abot 500 flood control project sa Metro Manila na may halagang 37 billion pesos. Grabe, Sa program convergence budgeting ng iba't ibang ahensya matapos iutos ng Pangulo na kalkalin ng estado ng mga flood control projects. Kabilang sa tiniyak ay walang doble-dobleng proyekto. Hindi ko sinasantabi na yun dun sa 346 billion, meron doon na mga talagang kinakailangan. Pero parang mas maganda po, kaya nga convergence, di ba? Mas maganda na naka-identify ka na ng mga big ticket at mataas ang value added na mga proyekto na pinagkakasunduan ng lahat ng ahensya. Pinag-usapan din ang pagbuo ng isang master plan para sa flood control sa Metro Manila. Kasi pag sa Metro Manila, akala ng ibang lugar, ibang Pilipinas na po yung mga kumabaan. Yung mga LGUs naman, I'm sure they're very much willing to also provide funding. Dahil kanya-kanya mga LGU sa pag-upgrade ng mga 50 taon ng drainage system, hindi na magkakapareho ang sukat ng mga tubo. Ilan sa mga gustong gawin ng pamahalaan maglagay ng cistern o imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa sa ilang bahagi ng Metro Manila para doon pumunta yung tubig baha tuwing umulan. Katulad na lamang ng cistern sa Bonifacio Global City na kaya mag-imbak ng lampas 20 milyong litro ng tubig o 8 Olympic size na swimming pool. Ilan sa mga tinitinang lagyan sa ilalim ng Camp Aguinaldo Golf Course sa Campo Aguinaldo, Suleiman Park sa May Rojas Boulevard at sa University of Santo Tomas sa Maynila. Noong una daw po, hindi pa pumapayag yung UST. Pero dun sa meeting, narinig ko, pwede na, pumayag na daw po. Kasama rin yan sa mga mungkahi ng urban planner na si Architect June Palafox bukod pa sa pagpapalalim o dredging ng mga ilog. Sa 4 na raang ilog sa bansa, halos 100 ang patay na. Nasa codes ng Singapore, I think even Manhattan, during heavy rainfall, you harvest the water. And then you can recycle the water
or release it after the floods. Every barangay should have a rainwater harvesting. Para sa GMA Integrated News, Joseph Lupit, no? Paano na lang yan, mga banateros, may parating na naman tayong bagyo. Diba? At tatlo pa atang bagyo ang darating sa Pilipinas. Or mahigit pa. So, paano na to? Ito na yung dyan. Ito yung mahirap dyan, no? Na tawag dito na kakaharapin ng Pilipinas. Tas yung mga flood control natin, puro palyado. So, ito na nga, panoorin natin to, no? Dito po sa di umanong senator na positibo sa pulburon. So, panoorin na natin. Sobrang nakakahiya yan. Yung pa naman ang ikangay, isa sa mga pinaka-advocacy ko, di ba? Tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Naku po. Sa Senado pa, kapal naman nila. Naku po. Nagulat si Senador Vicente Tito Soto III nang marinig ang balita na ilang empleyado umano ng Senado ang nakaamoy ng marijuana sa loob ng kanilang tanggapan. Naku po. Aniya, ngayon lang nagkaroon ng ganitong issue. Paliwanag ng Senador, noong panahon niya bilang Senate President, laging may random drug testing ang mga empleyado. Magandaan niya ang ganoong hakbang dahil napipilitang umiwas ang isang individual sa paggamit ng pinagbabawal na droga. If I'm not mistaken, at least once a week. Hindi naman lahat eh. Pili-pili lang. Itong office na ito, ngayon. Bukas, isa sa ganitong office. Tapos sa isang office ito. Remember, meron tayong tinanggal na abogado, ayaw magpa-drug test. Bunsod ng issue, itinutulak ni Senador Tito Soto ang pagsasagawa ng random drug testing. Ito ay upang masiguruan niya na walang gumagamit ng iligal na droga sa institusyon, makapag-ingat ang mga empleyado at makita ng publiko na nag-iingat ang Senado. Nako. I'm informing the media right now na dapat gawin ng yan. The call is to the Senate leadership na ibalik nila yung dati kong order dyan na random drug testing. Sinigundahan naman ang mungkahing ito ng ilang senador. Kabilang na dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa isang text message, sinabi nito na magandang hakbang ang pagkakaroon ng regular na random drug testing upang matiyak na mayroon silang drug-free workplace. Sinuportahan din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang panawagang ito para sa lahat ng mga opisyal at staff ng Senado. Bukas rin si Villanueva na sumailalim sa anumang uri ng drug testing na mahalaga hindi lang anya para sa kanilang mga senador, kundi sa lahat ng mga civil servant na manguna bilang ehemplo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Web. Tsaka hindi lang dapat sa mga empleyado, dapat din sa mga, yun yung sinasabi namin, na dapat pangunahan ni Marcos Jr. yung pagpapadrug test or pagpapa-hair follicle test. O tingnan nyo pati yung mga empleyado, kung totoo man to, no? Pati yung mga empleyado, di umano'y gumagamit na ng mga bawal na katulad yan, yung droga na rin yan, may tuturing tsaka ito hindi lang sa mga empleyado, pati rin sa mga senador natin, sa mga senators natin, pwede rin yun, no? Tsaka ito ang lakas ng loob ng taong yun. Alam nyo ako, napaisip ako hindi to empleyado, hindi to basta-bastang tao, kasi unang-una, isipin nyo maigi, ikaw magmamariwana ka sa loob ng Senate. Ang lakas ng loob mo. So makakagawa lang nun, malakas na loob din. 'Di ba? Ang lakas din ng loob ng makakagawa nun. So hindi hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao lang. So baka lang. Baka isa rin sa mga senador or isa sa mga kilala diyan tao diyan sa Senado, kaya mas maganda magpa-drug test lahat diyan. 'Di ba? Hindi lang sa mga empleyado kasi kung baka mamaya pare-parehas lang naman kayong mga tao diyan, pare-parehas lang din kayong pwedeng gumamit ng ganun. 'Di ba? So dapat yung pagda-drug test pangkalahatan, hindi lang sa empleyado. Kawawa na may empleyado. No. So yon mga banateros, yan yung balita ngayon sa Senado na isang senador ay nagpositibo daw sa pero ito ay isa palang damo or tinatawag na marijuana
na nangamoy daw dito sa Senado. At yun nga, para sa akin siguro, hindi naman simpleng tao lang ang gagawa nun. Malakas ang loob ng gumagawa nun. At wala siyang kinakatakutan kasi biruin mo, ikaw ba naman sa Senado ka maghihit-hit, nakakaano yun, nakakatawa lang yun. No? Kaya ako naniniwala ko, baka isa sa mga senador or baka isa sa mga kilalang ano dyan, o yung mga attorney, ganun, no? So yung mga banateros, anong may kukomento nyo doon sa komento ni Attorney Topacio at dito sa flood control issue na pinuntahan pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos, at eto yung di umano'y nangamoy na hinit-hit dito sa Senado. Anong may kukomento nyo, comment nyo lang nyo sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.